sorry. Bobo yung abogado nila. Ma'am, last na lang po, you have so much on your plate. Birthday ng presidente. Yun na lang, ganito na lang panoorin natin. Natitrigger na siya unti-unti. Nakikita niyo yung, yung taray face niya ulit. Natitrigger na siya, oh. Wait. Yung abogado nila. Ma'am, last na lang po. Ayan. Yan yung Sara Duterte na kilala ko. May sinabi na naman kalokohan to si Sara Duterte. Guys, parang ginagawa niyang hobby magpakatanga araw-araw. Legit. No joke. Parang ginagawa niyang hobby magpakatanga araw-araw. Tsaka manguto ng mga DDS. Para ibaba sa level niya. Ito kasi sinabi niya. Yan. Bobo lang daw yung maniniwala sa sa war on drugs. Bakit bobo yung mga maniniwala sa war on drugs? Kasi bobo daw yung abogado ng war on drugs. Papayata ako sa inyo yung balita. Video yan. Ito, nakita ko yung sa Philippine Star. Yan. Video yan Yan. Ito yung sinabi niya. Sorry, bobo yung abogado nila, sabi ni Sara Duterte. Yan. Vice President Sara Duterte questions the reported figure of 30,000 victims in the war on drugs during her father, former President Rodrigo Duterte's administration. You have to prove that there are 30,000 victims. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? She stated during a gathering in The Hague on Friday. Sorry, where is the system there of killing thousands? Sorry, bobo yung abogado nila. Yan. Grabe siya. Siya na matalino. Hindi. Huwag tayo mag-smart shame dito. Okay lang yun. Opinion niya yan. Abogado rin naman siya. Malamang sa malamang. Nabasa naman niya yung provision ng Rome Statute. Nabasa rin niya yung International Humanitarian Law na RA 9851. Alam niya yan. It doesn't have to be 30,000. They have to prove that it's systematic. Sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Okay. So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have victims. Pangit ang kuha mo, te. 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Ma'am, last na lang po, you have so much on your plate. Birthday ng presidente. Yun na lang, ganito na lang panoorin natin. Natitrigger na siya unti-unti. Nakikita niyo yung taray face niya ulit. Natitrigger na siya, Wait. Yung abogado nila. Ma'am, last na lang po. Ayan. Yan yung Sara Duterte na kilala ko. Ganyan yung kilala ko, guys. Diyan ako sanay. Unti-unti na siya natitrigger. Konting trigger pa, guys. Konting trigger pa. Mukhang bibigay na siya. Yan yung yan yung Sara Duterte na nakilala nating lahat. Si Psycho Sara. Well, mga kutsero, ito kasi. Sabi niya, you have to prove that there were 30,000 victims. Actually, mga kutsero, hindi ko kailangan. Ang gusto kasi lang sabihin, kung 30,000 yung claim, kailangan 1:1. To prove that there is a systematic, widespread attack on a civilian population. Kasi yun yung kaso ni Rodrigo Duterte sa kanyang crimes against humanity. So, ang sinasabi ni Sara Duterte ganito, kung totoong merong 30,000, kung totoong systematic, kung totoong widespread, at kung totoong 30,000, nasaan yung 30,000? Yun ang sinasabi niya. So, ngayon, kino-question niya, bakit daw 181 lang yung ebidensya ipinakita? Bakit daw 40 lang yung naghabla? O 43? O 45, o something like that. Alam niyo, sinagot na ho yan ng ICC, sinagot na ho yan ni Carpio, sinagot na ho yan ni Atty. Butuyan. It doesn't necessarily mean na porke 30,000, 1:1 ang file ng kaso. No. Sinabi na nga ni Justice Carpio yan Natawa nga ako sinabi ni Justice Carpio. Sabi ni Justice Carpio, hindi mo kailangan ipakita yung buong 30,000. Kailangan mo lang ng representative. Kasi kung lalagyan mo
ng 30,000, baka daang-daang taon na hindi pa tapos yung kaso. Kasi didinggin mo yun isa-isa, 30,000, isa-isa. Ang kailangan mo lang, representative sample to prove that there is a widespread and systematic attack on a civilian population. That's it. Si Justice Carpio po ang nagsabi nun, hindi ako. Pangalawa kong punto, hindi naman ho mabubuo yung numero na 30,000. Actually, it is 20 to 30,000 kung tutuusin. Pero syempre, si media mahilig mag-exage. So, ang lagi lang nilalagay 30,000. Pero kung tutuusin, nasa 20 to 30,000 yung actual victims ng war on drugs. Bakit? Sara Duterte, kung nagbabasa-basa ka ng dyaryo, kasi ikaw nabubuhay ka sa echo chamber mo eh. Kung nagbabasa-basa ka ng dyaryo, Sara Duterte, malalaman mo na noong 2017, naglabas ng ebidensya ang Free Legal Assistance Group sa Supreme Court. Ano ang sinabi niya? Duterte's Office of the President listed 20,322 drug war deaths as accomplishments. Ito ho, mga konsyero, nung June 5, 2024, nung una kong nabasa to, ayan, June 5, 2024, nung una kong nabasa to, at nung nabasa ko ho ito, mga konsyero, hindi pa ako makapaniwala. Kasi during that time, ang pinapaniwalaan ko noon, merong 6,000. Sure ako doon na merong 6,000. Bakit? Kasi yun ang ni-report ni PIDEA sa real numbers. Persons who died during anti-drug operations. 6,252. Itong sa real numbers PH, yan po ay galing ng PIDEA. Ayan, source, PIDEA. Philippine Drug Enforcement Agency. Pero, nung nabalitaan ko ito, na meron pang karagdagan sa accomplishment report, yan, hindi pa ako makapaniwala niyan, guys. Hindi pa ako makapaniwala. Sabi ko, hindi, imposible yan. Hindi maglalabas ang Office of the President ng accomplishment report na merong higit 2,000 na biktima ng drug war. Hindi ako naniniwala. Kaso mo na balita. During the House Committee on Human Rights, ito yung Quadcom na to Quadcom na. Under Duterte's drug war on Wednesday, Jokno explained that the 20,000 drug war deaths related deaths from July 1, 2016 to November 2017 were mentioned in a Supreme Court en banc resolution as part of the OP year-end report. Sabi ni Chel Jokno. Haba na sinabi ni Chel Jokno, hindi ko na babasahin. So, hinanap ko to. Nakita ko ho siya. Ito ho yun, yung year-end report na yan. The President's 2017 Key Accomplishments. Yan Sa mga hindi naniniwala, anong page to? Page 22. Ayan, the Duterte Administration Year-End Report, 2017 Key Accomplishments. Puntahan natin ngayon yun. Ano yung sinabi sa report na to? Sabi sa report na to, merong 79,000 anti-drug operations na ginawa. Sa 79,000 na yan, 3,967 ang namatay. Pero, pakita mo ba to? Nabalitaan mo ba to? Yung 16,355 homicide cases under investigation. So, paano gagawin natin dyan, Sara Duterte? That's the Office of the President report itself. Homicide cases under investigation. Bakit? Under investigation saan? Sa drug war. Kasi, fighting illegal drugs to Yan yung category nyo, fighting illegal drugs. Paano tayo ngayon? Saan tayo lulugar niyan, Sara Duterte? Saan ka ngayon lulugar niyan? Actually, mga konsyero, dito nga lang sa 3,000, masama na to Alam nyo kung bakit? According to the HAS project. The HAS project ito Hindi ko na lang nilagay Sa 3 taon ni PBBM na siya ay Pangulo, meron namang namamatay pa rin sa drug war. Nasa more or less 900. 900 more or less. 3 taon. What does that mean? Ibig sabihin, sa 3 taon ni PBBM, more or less, mga nasa 300 ka lang average. Hindi mo naman maiiwasan kasi meron talaga ng lalaban Pero, kay Rodrigo Duterte, mga konsyero, first 3 years niya, almost 4,000 na ang namatay sa war on drugs. Actually, hindi pa nga first 3 years First year, July 1, 2016 to November 27, 2017. Sa unang taon pa lang niya, halos 4,000 na ang namatay sa war on drugs.